Our topic for today is about Isaiah 43. And this is about the prophecy of Prophet Isaiah. And this goes from 43 to 44. The chapters 43 and 44 seems to be interlinked to each other. So we will see that the Isaiah 43 and 44 are pertaining to the promises of God that He is going to redeem us through the water and through the fire. In verse 1, "But now, thus says the Lord who created you." So makikita natin mga kapatid na ang nagsasalita dito ay not other than Isaiah. But Isaiah was the one writing. And he was writing as if the Lord speaks to the people. Makikita natin dito na ang nagsasalita mga kapatid ay ang Panginoon, because He said, "I am the Lord who created you, O Jacob, who formed you." Pinapaalala sa atin ng Panginoon yun mga kapatid. Importante na maalala natin yun kapatid. Let me have a read in Tagalog mga kapatid, sapagkat meron akong Tagalog Bible that I also purchased. Isaiah 43. Ang sabi ng Panginoon, "Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot." You see, pagka may ganyan tayo mga pangako, Sister Edith, sinasabi ng Panginoon na huwag kang matatakot, ibig sabihin may kinatatakutan ka. God is not gonna give you that promise when there is no need to make that promise in the first place. Kuha mga kapatid? Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. So God gave us the promise, and God speaks to His people as their Creator. So makikita natin dito mga kapatid na talagang special ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. And sometimes we forget. Nakakalimutan natin yung ganun Nakakalimutan natin yung tayo ay ginawa, tayo ay nilikha ng Diyos. And they fall the most basic obligation they have to God. Yun minsan ang pagkakamali ng tao mga kapatid. Nakakalimot tayo sa Diyos. At yung pagkalimot na yun sa Diyos, isang malaking sampal yun sa Panginoon, yung makalimot ka sa Panginoon Kaya ako palaging, kung sinasabi mga kapatid, wag nating kakalimutan ng Diyos. Never ever forget God. The moment you forget God, at mamaya makikita natin, nagiging kabigatan na yung paglilingkod sa Diyos, nagiging parang pabigat na yung paglilingkod sa Panginoon. Makikita natin dito mga kapatid, da-jump na ako, bagamat babalik ako dun sa verse 1, pero may mga dito ang Panginoon, may sinasabi dito ang Diyos na napapagod na yung mga tao, parang kabigatan na sa kanila. Sabi rito, verse 22 to 24. Sinabi ni Yahweh, "Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin." Tayo minsan na nakakalimot sa Diyos. "At ayaw mo na akong sambahin." In English mga kapatid, verse 22 to 24, "Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinunog bilang handog. Hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain." Alam mo yung ating offering, kaya mahalaga yung offering Yung tithes and offering, it's very, very important. I even had one of our brethren dito sa church natin, nagtatanong siya, paano po ako makakapaghulog account ng offering? Because, Sister Edith, yung ating offering sa Panginoon, I don't need offerings. I don't need your money. And I will be bold on that. Okay, makakaasa kayo mga kapatid na the offering na ino-offer nyo sa church, mga kapatid, yan ay napupunta sa main church. Dinadala natin yan doon. Pero yung ating paghahandog sa Diyos, kapatid, yan ay iyong pag-alaala.
Hindi mo na ako pinaparangalan, pagpaparangal. Alam mo yung pagbibigay ng karangalan, yung honorable. Kaya di ba tinatawag na Sister Edith na ikalawang karangalang banggit. Di ba? Pag-graduate ka sa elementary o high school. Unang karangalang banggit. First honorable mention. Nakukuha niyo mga kapatid. You have to mention the honor that is due to God. Hindi kita pinilit na maghandog sa akin o pinahirapan man sa pagsusunog ng insenso. Ngunit hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. Naghahanap ang Diyos. Mauunawaan na ng Diyos yun eh. Oh, yes, God is understanding. But it doesn't mean that God will not ask. That it does not mean God doesn't have the right to expect. Merong right of expectation ng Panginoon. You have the right to expect that your prayer will be answered. You have the right to expect that your disease or your sickness will be healed. You have the right to expect that your visa will be granted. On the same token, God has the right of expectation. Kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah 43 verse 24, hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. O kaya ay hinandugan mo man lang ako ng taba ng hayop. Kailangan ba ng Diyos yun? Hindi. Hindi naman kumakain ng Panginoon ng taba ng hayop eh. Pero hinahanap ng Panginoon yung kalidad ng ating pananampalataya. The manifestation of our faith. Ang hinahanap ng Panginoon yung pagsisikap. Yung initiative, yung pagkukusa na maghandog. Hinahanap ng Panginoon yun eh. Kaya ako mga kapatid, lagi mong hanapin yung gusto ng Panginoon. Lord, ano pa po ang pwede kong gawin? Ano pa, Panginoon, ang pwede kong ibigay? Ano sabi rito pa, Sister Cecil? Hindi mo ako binili ng mabangong insenso o kaya ay hinandugan man lang ako ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Pinahirapan mo pa ako sa iyong kasamaan. Maraming mga Kristiyano nabibigatan na sa paglilingkod sa Diyos. At mga kapatid, magiging tapat ako sa inyo. Ang sabi na kalagayan dito, dumadaan tayo dyan. Hindi ito rebuke, hindi ito galit ni pastor, no. Dumadaan tayo dyan. May mga tao na napapagod. Sabi sa English, and you have been weary of me. Napagod sa paglilingkod. Bakit ka mapapagod? Napagod ka na sa paglilingkod dahil marami ka nang ginagawa. Binibilang natin ang ginagawa natin sa Diyos. Pero sabi, binalikan tayo ng Diyos, Sister Cecil. Kaya pag nararamdaman daw natin na tayo ay napapagod na sa paglilingkod sa Diyos, therefore, hindi ka nakasabay sa hakbang, hindi mo tuloy pinupuntahan yung invitation ni Jesus sa Matthew 11:28. Ang sabi ni Jesus, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. So, ibig sabihin, hindi natin nasusunod yung utos ni Jesus. Kaya nagiging kabigatan yung paglilingkod sa Diyos. Umaalis sa paglilingkod sa Diyos. Madali kasing umalis eh. Sabi ko sa inyo mga kapatid, this church natin, by May 29, we will celebrate our 44 years of existence. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, dumaan tayo sa ganyan mga pagsubok. Pero alam mo, yung inahangaan ko rito mga kapatid sa ating mga elders, sa ating mga manggagawa sa main church, sa ating lahat. Ganon din sa ating mga tagapanguna, hindi sila give up.
hindi naging kabigatan sa kanila. Hanggang ngayon, Sister Edith, pag uuwi ako niyan, pag nakikita ako dun sa ating mga tagapanguna, hindi naman sa magulang ko sila, pero kita ko sa kanila yung drive. Kita ko sa kanila yung init, yung passion ng paglilingkod. Siguro, namamana ko yun. Not siguro 100% pa, pero nandun yung pananabik na makapaglingkod sa Diyos. Nananabik na makapagbigay sa Diyos. Kahit ano, may bigay ko lang sa Lord. Meron tayong mga kapatiran, mga kapatid, hindi ko na may mention ng pangalan, nagpapadala kahit kakaunting pamerienda. At mga kapatid, yan ay isang malaking testament, isang malaking patunay, ebidensya, na nandoon ang iyong puso sa Lord. Kasi alam mo yung pagbibigay, it is not just, why do we have to quantify the amount? Malit lang binibigay niyan eh. Malit lang, pero nandun ang puso niya sa pagbigay eh. That's why when Jesus saw that widow who only gave 2 mites, M-I-T-A-S, o yung tinatawag nating 2 sentabo o 2 mira, noong unang panahon ganun ang kanilang currency, siya ang pinarangalan ng Panginoon. Kaya, sinasabi rito mga kapatid na doon sa verse 1, balik tayo sa verse 1 mga kapatid, na ang mga tao nakakalimot. Madaling lumimot sa Diyos. At minsan talaga nagiging kabigatan. Nakakalimot kasi ang dami na naging gawa. Nabigyan na ng ganito, tapos naging dahilan na, kasi may trabaho na. Pero in the first place, nung wala kang trabaho, nakakalingkod ka naman sa Diyos ha. Ay bakit nung binigay na ng Panginoon yung kahilingan mo, ibinigay na ng Panginoon sa atin yung gusto natin, yun na ngayon ang naging dahilan para maging mawala ka ngayon sa gawain ng Panginoon. Then therefore, ikaw kaya ang maging ganon, na parang nagbigay ka na, tapos yung binigyan mo, sinisi ka pa. Naging dahilan po yung binigay mo para magkasira kayo. Diba? Ganon din ang Diyos. May damdamin ng Panginoon eh. Alam mo ba na lahat ng ginameron tayo, meron din ang Diyos? The Bible confirms, sa Edith, may buhok ang Diyos, may mata ang Diyos, may ilong ang Diyos, may bibig ang Diyos, may kamay ang Diyos. Lahat ng ating anatomy, merong ganun ang Panginoon, ganun din yung damdamin, yung affection. Ang Panginoon nagagalit din yan. Nagtatampo, naghahanap, siloso. Tao talaga siya eh. Yung affection, yung lahat ng emotions natin, meron din siya eh. At kung ikaw na tao, nakakaranas ka ng ganyan mga emotions like galit, hinanakit, tampo, pag-ibig, pagkaawa, ganun din ang Diyos. Kaya huwag tayong makakalimot sa Panginoon mga kapatid. Kasi isang obligasyon natin yan sa Panginoon. Kung konti lang na mag-aano ka lang naman, ganito lang naman ang gagawin mo eh. Mabigat pa sa'yo. Do you think gustong-gusto ko palagi o gusto namin ni Pastor J na magtuturo kami sa unahan? Diyos ko, Sister Edith, ang sarap umupo yung darating ka sa church na wala kang gagawin. Brown mo yan? Do you think gustong-gusto ni Sister Mavic na pag dumating yan gustong-gusto pa niya na mag-aayos pa ng mga gamit? Ang sarap pa yan, nakaupo lang. Pagkatapos ng I love you with the love of the Lord, may isang plastic, magsasharon lang ako ng konti. Pastor, babay na po ha, see you next week. Walang problema. Pero, meron tayong mga kailangan gawin. Meron tayong obligasyon sa Diyos. At sinong gagawa niyan? At alam mo yung ginagawa natin ngayon, pagtutugtog ni si Brother Soap, yung pagkanta natin, hindi naman talaga tayo ang pinakamagandang boses sa buong daig sa balat ng lupa. Pero alam mo yung pagsisikap, ay iba yun eh. Yung talagang desire, yung passion, yung driven na makapaglingkod siya kahit papaano. Yung kahit late, dumarating. Huli man daw at magaling. Sabi nga, Sister Edith, late pa rin. Okay?
Pero at least kahit late, dumarating. Hindi yung lagi na lang, kaya late ka na nga, tas may hiya ka pa, eh hindi ka na tuloy nakakarating sa church. Kaya pag nag-go I love you of the Lord, isang taong ka nang hindi nakapag, last 2023 ka pa umattend. Kaya ang welcome sa'yo, long time no see. Oh, di ba? Huwag tayong makakalimot sa Diyos. Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? Fear not. Command, utos at pangako, imperative. Huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon. Kasi ako ang gumawa sa iyo at ako ang lumalang sa iyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag daw matakot ang mga taga-Juda sa mga army o mga sundalo o mga warriors ng Babylon Empire. Kasi ipinapaalala ng Panginoon yung mga nakaraan, galing sila sa, kasi may 4 exiles ang Israel, Sister Edith. Meron silang 4 kind of like historical account on their exile. Pag sinabing exile, 4 na malalaking bansa ang sumakop sa Israel. Number 1, Egypt. Number 2, Babylon. After kasi ng Egypt, lumabas sila, di ba? After ng Egypt, lumabas, punta ng Promised Land. After Promised Land, Sister Edith, may nag-conquer ulit sa kanila. Babylonian Empire under King Nebuchadnezzar. After Nebuchadnezzar, after the Babylon Empire, nagkaroon ulit sila ng another oppressor, the Persian. The Persian. And then, after ng Persian, Sister Edith, Sister Cecil, nagkaroon sila ng pinakapang-apat, which is the last oppressor of the Jewish tribe, or the Judaic tribe, yan yung mga Roman Empire. So makikita mo, throughout the history of the Jewish, meron silang 4 big oppressors or colonizers, parang Pilipinas. Sinakop tayo ng mga Kastila, Amerikano, Hapon. Diba? So, ganun yung nangyari sa kanila. So, after nitong Egypt, may panibagong problema na naman sila. You see, it tells me, Sister Edith, laging pagkakatapos ng answered prayer, may problema ulit Diba? Oh, may visa na ako, so, uuwi na tayo. Nakauwi ka na, diba? Huwag mong sabihin sa akin, tapos na ang buhay mo. Huwag mong sabihin na wala ka ng problema. Meron pa. Meron ulit. Meron ulit. Hindi natatapos ang problema. Bakit? Kasi pag wala ka ng problema, laylo ka na Amen ba? Kaya kailangan laging nandoon at ipinapaalala ng Panginoon sa atin. Yung mga nakaraan, yung ating ngayon, at yung ating hinaharap, ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil, huwag kang matakot. Amen ba? For I have redeemed you. Tinubos na kita Oh. Amen? Nakasanla ka dati sa Tampunting Pawn Shop. Nakasanla ka dati sa Palawan Pawn Shop o Pawn Shop. Oh. Pero tinubos ka ng Panginoon ng napakamahal. Oh. Kaya sabi ng Panginoon, bakit ka ba matatakot? Natubos na kita. Wala ka ng utang. Pero may mga utang dyan, magbayad-bayad, mga kapatid, ha? Ito ay Bible verse lang natin. Sabi kasi ni Pastor doon, wala na akong utang, Sister Edna Meron pa, kung nakautang ka kay Sister Edna, may utang ka pa. Patalastas lang yon. I have called you by name, you are mine. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay inaangkin ng Panginoong Hesus. Alam mo na pag napanood mo yung The Chosen, ang ganda We were in the part 8 na ngayon, o last part na kami, last series. Pero ito pa lang si Mary Magdalene, Mary of Magdala. Kayo Mary Magdalena, taga Magdala siya Pero yung Mary of Magdala, siya pala ay may sira ang tuktok niya. Depressed. Gusto niya magpakamatay, gusto niyang ganito. At nung bata pa siya, Sister Edith, tinuturuan siya ng tatay niya. Sabi niya, ganito, pagka may problema ka, anak, ganito sasabihin mo. Anak ako ni Jacob, at huwag akong matakot. Because I am yours. Alam mo dun sa istorya, gusto na magpakamatay ni Mary of Magdala, o Magdalena. Magdala kasi ang sabi dun sa nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus.
Ang sabi ng Panginoon kasi nagiinom-inom na si Mary Magdalene, nagpapakaano na siya, papakalulong na siya sa pag-inom ng alak. Alam mo, sabi ng Panginoon Jesus sa kanya, nagpakita sa kanya Diyos. Sabi niya, hindi mo kailangan yan. You are mine. I have redeemed you. Do not worry. You are mine. Alam mo, sa takbo ng pelikula, nagbago si Mary Magdalena. Kaya pala itong Mary Magdalena na ito, sobra ang perfume niya na ibinigay sa Panginoon. Nasabi ng mga disciples niya, bakit? Mahal-mahal nung binuhos ng babaeng to sa paa ni Jesus. Pwede pang ibenta yun. Ang laki ng perang katumbas ng perfume na yun eh. Pero hindi nila alam. Ang dami, ang laki ng ibinigay sa kanya ng Panginoon. At kung titingnan mo, Sister Edith, ang ating problema, ang ating katigasan ng ulo, ang ating kasalanan, pero yung tawagin ka pa rin ng Panginoon na I have called you by name. I have called you by your name. Ang sabi ng Panginoon, Edith, Cecilia Kuwanag. Kilalang kilala ka ng Panginoon eh. Sineselyuhan nyo ng Panginoon. Sineselyuhan ng Panginoon ang pagkatawag sa iyo. Hindi lang yung I have called you by name. Dinagdagan pa ng Panginoon. Nagkaroon pa ng reinforcement, Sister Cynthia. You are mine. So talagang hindi ka matatakot kasi pag-aari ka ng Diyos eh. At alam mong ikaw ngayon ay para sa Diyos. Yun ang ating kasagutan at panlaban sa mga takot at pangamba. Pag pag-aari ka ng Panginoon, hindi ka matatakot. Bakit ka matatakot? Anak ka ng kataas-taasan Diyos. Amen ba mga kapatid? I remember one time, Sister Edith, nakwento ko na ito sa inyo eh. Pero dumadaan lang tayo sa mga hindi pa nakarinig. At ito'y kwento talagang narinig ko talaga. Yung isang lalaking unintentionally, nakapag kumain siya ng apple, paglabas niya ng superstore sa San Francisco, America, siguro tumawag yung may-ari ng supermarket sa mga pulis at within few seconds dumating ang mga pulis, tinutukan sa ng mga baril. Habang kinakagat niya yung apple, hindi naman niya alam na hindi pa pala siya nakakabayad. Nang tinututukan siya ng baril ng baril ng mga pulis ng Amerika. Sabi niya, what is your name? Siyempre Asian siya eh. My name is, who are you? And why are you here in the United States of America? Sabi niya, my mom is the President of the Republic of the Philippines. Her name is Corazon Aquino. Nung marinig ng mga pulis yung Corazon Aquino, babaan sila, bow. Hindi natin mali yung kanyang ginawa, pero because he knew kung sino ang parent niya, hindi siya natakot. Ganon ka din, kapatid. If you know your father, kung alam mo kung sino ka at kung kanino kang anak, kaya nung unang panahon, malagay yung mga magulang, di ba? John, name of father of Zebedee, o Simon, son of, di ba? Jesus, son of Joseph of Nazareth. Mahalaga lagi yung linkage or yung link between you and the father. Laging kasama lagi yung tatay eh. At ganun din tayo mga kapatid. Knowing that we belong to the Lord is a wonderful answer to our fear. At alam natin kung sino ang humahawak sa atin. We know that God holds us, protect us, guards us, and cares for us. Hindi ka para ipahamak ng Diyos. Hindi ka para iwanan ng Panginoon. At hindi ka ginawa ng Diyos, hindi ka tinubos ng Panginoon, hindi ka tinawag ng Panginoon, tapos iiwanan ka niya bigla. Anong kala natin sa Diyos na ito? Sadista? No.
Sabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. At kung may ganun ka ng promise, kung meron ka ng ganung utos at pangako ng Diyos, Sister Edith, bakit pa tayo natatakot? How can we be afraid when we know that this God is for us and is looking out for our interest? Alam ng Diyos ang maganda sa buhay mo. Alam ng Panginoon ang para sa'yo. Amen? Ano pa? When you pass through the waters, I will be with you. Laging may problema ang buhay. Huwag kang manalangin na, Lord, sana po wala na akong problema. Hindi ganon. Huwag ganon ang prayer mo, Sister Edith, na Lord, sana wala na akong problem. Naku, ang hirap din yan. Yung wala kang ginagawa, yung lagi kang maghapon ka nakahiga, naku, ang hirap. Di ba minsan gusto natin matulog ng matagal? Kanina, nagising ako 12:00 na yata. Sabi ko, ano ba yan? Walang pasok eh. Gusto ko sana mamahinga, natulog naman ako ng mga 4:00 na madaling araw kagabi. Usually kasi 3 hours lang ako natutulog. Kanina mahaba, ang ayaw ko rin ng mahabang matulog. Nakakasakit ng likod. Gusto mo ba ng ganun? Yung wala ka ng problema? Boring. What is life for kung wala ka na rin lang challenges? Why do you think Mike Tyson, Manny Pacquiao, mga all-time favorites na yan eh? Di ba? Kung baka ang tawag sa kanila, binder na eh. Kumbaga, matagal na eh. Yung kung sabing laos, pero, di ba? Bakit ngayon lumalabas uli yung mga artistang mga matatanda na, yung Aga Mulak, sina Richard Gomez, ba't dati yung mga 1980s, mga heartthrob yan, pero ngayon mga matatanda na rin sila. Pero bakit bumabalik? Oh, amen ba mga kapatid? Kasi, nandun pa rin yung pagnanais nila na makabalik sila. Kaya sabi ng Panginoon, when you pass through the waters, I will be with you. Maraming problema ang buhay at lagi nating kasama ang Panginoon. Kahit sa malalalim na tubig, Sister Edith, kahit sa mga dagat, sabi ng Panginoon, sa mga ilog, I will be with you. Lumakad ka man sa apoy, Sister Cecil, God said, I will be with you, you shall not be burned. Kapag kasama mo ang Panginoon, when God is with you, and He is for you, amen ba? If God is for us, then who can be against us? If God is for us, then who can stand against? Kung nasa iyo ang Panginoon, sino ang pwedeng lumaban sa iyo? Wala. But you have to be reminded that God cares for you. Do not be afraid. Tandaan mo kung kanino ka. Tandaan mo kung sino ang kasama mo. Amen ba? Ano ang sabi, Sister Edith? Greater is He that is in you than he that is in the world. The forces that are for you are greater than the forces that are against you. Amen ba? Yung mga kalaban mo, walang kalaban yan sa Diyos. At maraming mga pagsubok ang mga taga-Israelita, kagaya natin. Ganon din ang mga pagsubok natin sa buhay. Lahat yan, lagi may pagsubok. Huwag ka mag-expect ng life ng stress-free. Amen ba? Ang sabi nga dito mga kapatid, ang sabi, if you pass through the waters, ibig sabihin, kung dumaan ka sa mga tubig na malalalim, hindi ka ini-exempt ng Panginoon eh. Hindi laging magic carpet. Para kang si Aladdin at si Jasmine, nasa magic carpet ka. Hindi ganun eh. Kaya sabi ng Panginoon, sa book of John, in this world you shall suffer tribulation and persecution. God even made us aware of that path na dadaan ka doon, Sister Edith, sa mga pagsubok na yon. Pero ang sabi ng Panginoon, God will be with us in the toughest of circumstances.
Doon sa mga matataas, doon sa mga akala mong walang-wala na, doon sa akala mo'y talagang sapula na. Like those three Hebrew men, the Meshach, Shadrach, and Abednego. Like the disciples who saw Jesus in the darkest hour of the night. Like Daniel, who were supposed to be eaten by lions. And those three Hebrews men that's supposed to be burned, God was there. And do not worry if you are being tested to the heat of the fire, to the darkest nights, to the mouth of a lion, so to speak. Huwag kang matakot dyan. Dahil sa mga pagsubok na dyan, mga kapatid, doon mo makikilala ang Panginoon. Just like Peter, Sister Cecil. Peter, in that story of the chosen, actually he was not educated. Because Paul is educated by Gamaliel. Paul, according to the historical account, was a lawyer. He was highly educated, full of intellect. That's why Paul wrote with words na talagang very encouraging and very talagang passionate. But Peter was not. Peter was just a fisherman. Peter was just a commoner. He had nothing. And he was about to be separated from his wife. He was into trouble with the Roman Empire. He was not doing well in terms of finance. And then when he went out again to catch fish because his wife threatened him of divorce because wala naman siyang ibibigay. Wala na siyang pera. Nangisda ulit siya, Sister Cecil. Nangisda ulit siya, Sister Edith. Wala ulit siyang nahuli. And he was talking to God. Lord, is this it? Is this the life? Ito ba talaga ang gusto mo sa akin? Kala ko ba kami mga Israel ganito? Kala ko ba pinalaya mo kami sa Egypt? Kala ko ba pinalaya mo kami sa Babylonian? And then after the Babylonian, may mga Greek na naman. And then after the Greek, ito na namang Roman Empire. What's next? Is this the God that we have been serving? Ito ba ang Diyos na pinaglilingkuran namin? Peter was talking to God. And then after that, Sister Edith, wala pa rin siyang huli. Pagbalik niya sa pangpang, nangangaral ang Panginoong Hesus doon. Sabi niya, "Hi Peter, how are you? Can I borrow your boat?" "Oh yeah." Okay. He was about to go, he was about to leave. "Peter, can you just wait for a while? I want to talk to you." Sabi ng Panginoon sa kanya, "You know, I heard that you did not catch fish. Your net is empty." Sabi ni Peter, "Yes. I was fishing all night, but nothing." Sabi ni Lord sa kanya, "Go back. Throw your net back to the sea, to the deeper portion of the sea." Peter was saying, "Lord, I have a lot of problems. You don't know me. But because of your word, I will say so." You see, ginamit ng Panginoon yun. Nakita ko doon, Sister Edith, na ginamit ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay ni Pedro para makilala niya ng lubusan ng Diyos. At minsan, the only way you will know Jesus is when Jesus showed you or shows you what He can do in your life. Sometimes it is impossible. Impossible na kay Pedro yun kasi gagagaling niya lang sa dagat kababalik niya pa nga lang Pero ito na namang bagong teacher na to na hindi pa niya nakikita, sinabi sa kanya na bumalik ka, tapon muli yung lambat mo dun, ihagis mo yung lambat mo uli. But Peter said, "Because of your word, I will do so." Ganon din tayo mga kapatid. Iba-iba nga lang ang mga pagsubok sa atin. Sometimes we face waters, sometimes we face rivers, and sometimes fire.
Iba-iba. The mention of the Lord's presence and protection in the fire reminds us of the story of the 3 Hebrew men in Judah. Alam na natin yung story niyan, Daniel chapter 3, verse 19 to 25. Hindi ko na uulitin mga kapatid. Ano pa ang sabi rito? Since you were precious in my sight. Dinidescribe ng Panginoon ang dahilan kung bakit tayo tinubos. Bakit? Isa lang, Sister Edith. Pag-ibig. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso. Da-da-da-da. Mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Wala naman dahilan eh. Wala ka namang may pagmamalaki. Wala ka namang ginawa. Alam mo, pag nagbibigay ng treats yung aking asawa, Sister Presi, may dalawa kaming pusa, si Memory at si Medo. Pag binibigyan ni Sister May ng treats, di ba mga aso di ba ang mga aso binibigyan ng treat kapag nakagawa sila ng maganda? Di ba? Eh itong amin, pusa, hindi naman aso. Sabi ko sa mga pusa ko, bakit? Sabi ko, bakit kayo may treat? Wala naman kayong ginawa. Hindi naman kayo nag-roll, hindi naman kayo nag-jump, hindi naman kayo nag-sit. Palakad-lakad lang kayo, may treat pa kayo. Binibiro ko lang sila. Ganon din tayo, Sister Edith. Bakit ka mamahalin ng Diyos? Wala ka namang ginawa. Ano? Sisipin mo nga. Bakit? Anong meron ka? Wala. Mahal lang ako ng Diyos. At tinawag ka, Sister Presi, na you are precious. Precious. O, pero mo? Precious. Ha? Mahalaga ka sa paningin ng Panginoon. At ito ay tumutugma in alignment with the words sa John 3:16. For God so loved the world. Sobrang pag-ibig ng Diyos sa tao. Mahal ka ng Panginoon. At para patunayan na mahal tayo ng Diyos, talagang kailangan niyang puksain, kailangan niyang ipaglaban tayo sa mga taga-Egypt, ang mga taga-Judah rather, o yung mga Israel, mga taga-Israel. These 3 nations such as Egypt, Cush, C-U-S-H, and Sheba are the 3 nations that may symbolize Israel's great worth, or they may have been named in anticipation of the subsequent Persian conquest. So, makikita natin mga kapatid, na itong, di ba sabi ko kanina may 4 na conqueror sila eh. So, Egypt, Babylon, Persian, and Greece. So, makikita mo na mahalaga ka, tinubos ka ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Ay kung hindi ka mahalaga, Sister Presi, ba't ka patutubusin ang mga iyong may-ari? Di ba? Kung ang isang alahas, hindi naman importante, pwede namang mawala. Di ba? Oh, ay naku, Edith, ako may nakasanlapang kwintas. Magkano ba gayon? 5 piso. Ay naku, 5 piso naman. Pwede mo na tubusin. Wala namang kakwenta-kwenta yun 5 piso lang Hayaan mo na. Babayaan mo na sa mga daw sa pound shop. Pwede kang pabayaan ng Diyos doon The fact na mahal ka ng Panginoon, sabi ng Diyos, yun yung mga maya at mga maya-maya at mga layang-layang na tinitirador lang natin, pinapakain sila ng Diyos. Yun yung mga tambo na walang kakwenta-kwenta. Di ba pinag-aralan natin sa Isaiah nung isang araw ba yun? Last week o last verse, last chapter? Yung mga tambo, yung mga flax, yung mga reeds, ang daling putulin ng mga reeds, di ba? Yung mga pagniyapakan mo, nasa putikan sila. Naglalaguan sila doon, wala namang kakwenta-kwenta, wala namang silang bulaklak talaga. Pero sabi ng Panginoon, Edith, hindi ko sila puputulin. Hahawakan ko silang may pag-iingat. Gentle ang paghahawak ng Diyos. Amen ba? Sabihin, bagamat may kahinaan tayo,
Bagamat meron tayong tupak-tupak paminsan-minsan, kulang-kulang pagpaminsan-minsan. Pag tinignan ng Panginoon yung ating kulang-kulang, nako mga kapatid, baka tayong lahat dito iwala. Pero, mahal tayo ng Panginoon. At sinasabi pa niya, "For fear not, for I am with you." God's presence and blessing with Israel will also be demonstrated by unleashing the shackle of their exile. Ang sabi pa ng Panginoon sa Edith, "I will bring your descendants from the east." Ibig sabihin, yung presensya at pagpapala ng Panginoon ay pwede ring ipakita ng Diyos sa pagtanggal ng kadena. Alam mo yung ikaw ay meron kang mental, pag meron kang poverty mentality, minsan pag galing ka sa hirap, kaya pagdating mo sa UK noong unang panahon, di ba? Nakita mo, ay, ang presyo ng 1 pound is 70 pesos. Katapos, Sister Edith, pag umuwi ka ng Pilipinas, makikita mo ang halaga ng 1 pound. Dito kasi hindi mo masyadong pinapahalagan eh. Di ba? Ganon din sa Pilipinas. Kaya ang tao lagi nag-a-abroad. Kasi sa abroad, madali ang kita. Kasi nakikita natin, yung kita sa ibang bansa, kaya nagkaroon tayo ng brain drain sa Pilipinas. Yung mga professional sa atin, napupunta sa ibang bansa, nagkaroon na ng drain. Nagkaroon na ng kawalan ng karunungan ng matatalino sa Pilipinas, napunta na sa ibang bansa. Kaya nagkaroon ng frozen na na-freeze yung mga nurses. Kung ako nga na may nurse, kikita ko ng 8,000 sa Pilipinas buwan-buwan, bakit hindi ako pumunta na ibang bansa? Kaya nagkaroon ng freezing ang mga matatalino. Ganon din mga kapatid. Yung sinasabi ng Panginoon dito na yung shackles of their exile, inalis ng Panginoon yun eh. Kaya mapapansin mo noon, Sister Edith, na sinabi ng Panginoon while they are in the wilderness, sabi ng Panginoon sa kanila, "When you go to my temple, dress your children nicely. Put necklace around their neck." Kumbaga, magbago kayo ng damit. Magbago kayo, magbihis kayo ng mga bagong damit. Usually, ang mga bata. Bakit, Sister Edith? Bakit gano'n ang sinasabi ng Panginoon? Kasi ang mga bata, hindi na nila nakita yung servanthood yung servitude yung slavery sa Egypt. May mga batang ipinanganak throughout the journey, yung 40 years journey nila, may mga batang ipinanganak along the journey. So, hindi na nila nakita yung paghihirap ng kanilang mga magulang sa Egypt. Nakukuha niyo mga kapatid. Now, sabi ng Panginoon, pag pinapunta mo yung mga bata sa templo, sa tabernacle, dress them as if they were not the children of the slaves. Sabi ng Panginoon, damitan mo sila ng bago. Kasi itong mga Israelita na galing sa Egypt, meron pa silang ganong mentality eh. Naaalala nila yung kadena. Kasi nung unang panahon, di ba yung mga nakakulong, minsan yung mga nakabartulin, yung mga wanted criminal, yung mga notorious criminal, nakakadena ang paa niyan. Di ba? Sabi ng Panginoon dito, tinatanggal ko yung mga kadena sa paa ninyo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Huwag mo nang aalalahanin yung mga kahirapan. Amen ba, Sister Edith? Nakulong ka pero you were detained for a reason. Doon mo lalong makikilala ang Panginoon. Doon sa gitna ng pagkulong na yon, akala mo wala ka ng pag-asa, ngunit nandoon ang Diyos. Sa panahon ng iyong pangangailangan, God was listening and God can see your tears. God could hear your prayers. Amen? Hanggang sa nagkaroon ng divine connections, hindi mo alam ang ginawa ng Panginoon. Ano ba ang sabi mga kapatid? Whom I have created for my glory. Which means ikaw ay ginawa, Sister Aban family or Brother Aban family, ginawa tayo ng Panginoon sa isang layunin. Ano ang layunin ng Diyos sa atin? Ginawa ka ba for nothing? No. Ginawa ka ng Panginoon sa isang layunin upang purihin siya. Pag binasa mo ang aklat ng Ecclesiastes, ang sabi sa Ecclesiastes mga kapatid, the whole duty of man, according to the Bible,
Ito na ang conclusion ito ni Brother Solomon. Let us hear the conclusion of the whole chapter in Ecclesiastes 12 verse 13. Fear God and keep His commands, for this is the whole duty of man. Ang lahat ng tungkulin ng tao ay ang magpuri at magbigay ng kagalakan, parangal sa Diyos. Yun ang purpose ng buhay. Hindi not to work. Isa yan sa mga dapat natin gawin. But the purpose itself is to give glory to God. Kasi ginawa ka ng Diyos for a purpose. Hindi ka nandito for nothing. Ibig sabihin din mga kapatid, that when we are glorifying God, we are fulfilling the purpose we were created for and will therefore be the happiest and fulfilled. Kaya mapapansin mo yung ating singing ministry. Di ba pag umaawit yan ang mga masasaya eh. Kahit may mga problema, Sister Maribik nagkaroon ng ganyang patotoo. Na hindi maitaas ang kanyang kamay. Pero alam mo sa pagtaas ng kanyang kamay, pinilit niya. Nandoon yung kanyang pagpupuri at pagsisikap sa Panginoon. Na dahil itinataas ko, bagamat masakit, pero pinilit ko itaas, pagpupuri sa Panginoon. Never mo yan narinig na nag-complain. Kaya nga minsan nagtataka ako kung nagtatrabaho pa yan eh. Dahil akala ko nakabakasyon pa yan, yung pala nagtatrabaho na uli. Kaya ang pinakamasasayang tao, Sister Edith, alam mo kung sino? Yung mga pinipili nilang magpuri sa Diyos. Yung pinipili nilang, bagamat masama ang pakiramdam, pangit ang panahon, nagpupuri sa Diyos, pumapalakpak. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kahit ang sama-sama ng pakiramdam mo, pero I will rejoice and be glad in it. Magiging masaya ako. Naku, mamaya pagkatapos ng awitan yan, parang ang saya-saya mo na. Amen? Ano pa ang sabi mga kapatid? You have chosen to worship and honor God. Mga kapatid, I know I'm aware of the time, Pastor Jay. You have chosen to worship and honor. But itong nangyari sa mga taga-Israel, mga kapatid, they have chosen to honor and worship other gods. Yun ang ayaw ng Panginoon, Sister Edith. Kaya sabi ng Panginoon, come now and justify yourself. At hindi, imagine mo, Sister Edith, na itong mga taong to ay mga tao na nagtatanggol sa mga bulag na hindi naman kayang tumistigo at nagtatanggol sa mga bingi na hindi naman nakakarinig. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Cynthia, you are my witnesses. Tayong lahat mga kapatid ay mga testigo. Amen? Testigo tayo ng witness tayo ng kabutihan ng Panginoon. Kaya nga di ba may kanta tayo? I see the goodness of God. Nakita mo sa sarili mo, Sister Edith, you are an actual recipient of God's goodness. And you should be a witness of that goodness of God, that greatness of God. At kailangan mong alalahanin ito mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo, ay para ipamalita mo sa ibang mga tao na mabuti ang Diyos. Gustong-gusto ng Panginoon, Sister Edith, na lagi mo siyang binibigyan ng parangal. God really wanted us to be proud of Him, to be shouting for His name. Huwag kayong mahiya, mga kapatid, sa pagsigaw, sa pagmamalaki sa kabutihan ng Diyos. Especially, kung kayo mismo ay witness sa Kanyang kabutihan. At mga kapatid, sa kabutihan ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang daming ginawa sa iyo ng Panginoong kabutihan. Hindi mo lang alam. May mga panalangin ka, may mga natanggap ka sa Diyos na hindi mo nga hiningi. Amen ba? Mga kapatid, hindi mo hiningi, nandito ka pa. Nakakapagtrabaho ka. Kaya itong mga idol worshipers na itong mga kapatid have nothing to say as witnesses because their gods can do nothing. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala naman silang magagawa. Gumawa sila ng Jesucristo nakahiga, hindi naman nakakabangon. But the people of God, kayo mga kapatid, tayo mga kapatid, are witnesses of His greatness and power. Nakita natin yan at naranasan natin. Sister Edith, isa kang buhay na patotoo.
sa kabutihan ng ating Panginoon. Sister Cynthia, isa kang buhay na patotoo sa kabutihan ng Panginoon. Marami tayong patotoo mga kapatid. At tayo mga kapatid ay hindi lamang mga passive observer. Hindi lamang tayong parang nabalitaan ko. No. The Israelites have seen the great works of God. Hindi lang sila mga passive observers, but they were an actual recipient. How could you deprive this God of the glory and honor that He deserves when you actually witnessed it, when you actually saw it, and when you actually experienced it? Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon yung lubos na pagpapasalamat at pagpupuri? Nakaranas ka ng ng kabutihan ng Panginoon, tapos iiwanan mo siya? Sinong niloloko natin? Makakalimot ka? Do you think we can mock God? Hindi natin pwedeng gawin yun mga kapatid. Huwag nating iwanan ang Panginoon. Ano pa ang sabi mga kapatid? Last 9 minutes, Pastor Don. The Lord redeems a hard-hearted people. Ito mga Israelitang to, matitigas ang ulo. Tayo ganun din. Ang dami nating matitigas ng ulo. Amen? Kapatid, bawal sa iyo yan. Kasi diabetic ka. Ay, kain ka pa rin ng kain ng leche plan. Kain ka pa rin ng kain ng bubble tea. Wala kang patumangga. Kumakain ka na naman. Gusto mong pumayat pero di mo magawa. Tambak ang kanin. Ang dami mong kumain. Matigas ang ulo. Pero ang sabi, Sister Edith, kahit matigas ang ulo nila ng Israelita, kasi yan ang ating pinaka-object of this particular chapter. Sabi ng Panginoon, tutubusin pa rin kita. Hindi dahil sa kabutihan mo, kundi dahil sa pangako ko sa aking sarili. Amen? Not because of you, but for my glory's sake. For my name's sake. Yun ang sabi mga kapatid. Sabi ni Isaiah, thus says the Lord who makes a way in the sea. Nagkaroon na ng propesya, nagkaroon na ng parang pangitain si Isaiah na after ng Egypt, which they have been, the next conqueror of Judah will be Babylon. After Egypt, then Babylonians, then Persian, and then the Greek, which was under Alexander the Great. Alam natin si Alexander the Great. Now, how could Israel be confident that God was up to the job of delivering them and judging Babylon? Paano sila makatitiyak na itong Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay makapagliligtas uli sa kamay ng mga taga-Babylonian Empire? Alam mo kailangan nilang gawin, Sister Edith? All they have to do was look at God's great work in the past. So ang sabi ni Propeta Isaiah, wala kang gagawin, kundi alalahanin nyo lang kung ano ang ginawa ng Panginoon sa inyo sa Egypt. Na kailangan gumawa ang Panginoon, sabi ni Propeta Isaiah, who makes a way in the sea. So yung book of Isaiah is a reaffirmation of what happened in Exodus. Na gumawa ang Panginoon ng daan in the sea. He parted the Red Sea para yung mga taga-Israel, mga kapatid, ay makatawid at makatakas sa mga Egyptian armies. Exodus 14. At kung ano ang ginawa ng Panginoon sa mga taga-Egyptians at iniligtas, pinalaya ang mga Israelita sa mga Egyptians, ganun din ang gagawin ng Panginoon sa mga Israelita sa kamay ng Babylonians. Ganyan mga kapatid ang ating pwedeng pag-aralan na we can always justify trusting God right now by remembering the great things He has done in the past. Lord, dinaanan ko na to Nagtagumpay na ako dito Naniniwala ako the same God who was with me before will be the same God who is gonna be with me now. Hindi ka iiwan. Kaya, alam mo Sister Edith, pagka nandun ka yung talagang punong-puno ka ng pananalig, paniniwala sa Panginoon, hindi ka kayang takutin ng buhay The devil should not be able to make you afraid.
Kasi yung Panginoon sinasabi na kung ako na kasama mo noon, ako uli ang kasama mo ngayon, ako uli ang kasama mo bukas. And this teaches us that we never want to oppose the Lord. Kung ibinigay ng Panginoon sa iyo yan, hinayaan ng Panginoon sa iyo yan, yung pagsubok na yan, para yan sa iyo. Lumampas yan, lumabas yan sa departamento ng Panginoon, hinayaan yan, sabi ng Panginoon, hindi kita bibigyan ng mga pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Amen? The same God who approved the test will be the same God who will make you pass the test. At sa lahat ng mga pagsubok, sabi ng Panginoon sa edit, nandito sa ating Bible, He will never give us more than we can bear. No temptation has overtaken you. There has no temptation taken hold of you, but such as is common to man. Hindi ka bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kaya, kundi mga pagsubok lamang na normal, common sa mga tao. Pero ang sabi, Pastor Jay, but God is faithful. What a word. God is faithful. He will not suffer you to be tempted beyond that which you are able to bear, but with the temptation will also make a way to escape, that you may be able to bear it. Doon sa mga pagsubok na yon, Diyos din ang gagawa ng paraan. Diyos din ang gagawa ng daan upang malusutan mo yung mga problema na yon, upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga balakid sa buhay. Amen mga kapatid? Ang ganda mga kapatid ng ating topic. Last 4 minutes, Pastor Don. Maraming pa ito mga kapatid. Now, behold, ano pa sabi sa Edith? Ang sabi pa rito sa Edith is that in Isaiah 43:16-17 and 43:18, sinasabi mga kapatid na to look to the past by remembering the great things. So, ipinaalala ng Panginoon sa atin yung nakaraan, yung mga ginawa ng Panginoon. But in Isaiah 43:18, Sister Edith, there's like an oxymoron or yung parang contrasting statement that says, do not remember the former things, nor consider the things of old. Sabi kanina, ulit yung sa Tagalog, ang sabi ng Panginoon, sa Isaiah 43 verse 16-17, ay balikan ninyo, alalahanin niyo ang aking mga ginawa sa nakaraan. Alalahanin niyo ang nakaraan. But in 43:18, Sister Pressy, sinasabi ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan. So what does it mean? This shows us that there is a sense that we must remember the past in terms of God's great works. Ang aalalahanin mo palagi yung mabubuti. Kaya para magtagal ang pagsasama nyo, ito na, yung mga lovers. Para magtagal tayo, mga kapatid, ang aalalahanin mo palagi yung nakaraan. Amen ba? Nung nakaraan, yung kayo ay nagliligawan pa lamang, kayo ay para kayong mga sawa na kayo ay talagang linkis, talagang yakap na yakap nyo, talagang mahigtik ang yakap. Oh, aalalahanin, maganda yun eh, Sister Cecil. Diba? Nung nililigawan ko pa ni Brother Jim, talagang may tagyawat ka sa ilong pati na sa pisngi. Hindi ka makatulog sa gabi. Wala naman lamok sa London. Pero hindi ka makatulog sa gabi, Sister Edith. Nung nililigawan ka pa ni Brother Sof. Amen? Na parang hinihintay-hintay mo ang kanyang text. Pag hindi na siya nagte-text, parang wala ka ng, parang nauupos ka na, parang nauupos na kandila. Oh. Pero ngayon, diba? Ang aalalahanin mo palagi, magaganda. Now, but we must forsake and forget the past kung yung mga bagay na yun ay mga katalunan, discouragement, masasama. Huwag mo nang alalahanin yun kasi masama yun eh. Ang alalahanin mo lang maganda. Diba sabi ng Bible? Whatever is good, whatever is nice, whatever is beautiful, whatever is noble, think about such things. Yun lang magaganda. Pag yung panaginip mo masama, huwag mo nang sabihin. Kasi hindi naman pala maganda. Alam mo kapatid, na panaginipan kita, ano yun? Namatay ka raw. Ay, ba't mo pa sasabihin?
Di ba? Behold, I will do new thing. Kasi pag ikaw ay na-stuck, Sister Chi, sa mga nakaraan, hindi mo na makikita yung gagawin ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, tingin ka lang sa mga bagong bagay na gagawin ko. Umasa lang tayo. Di ba? Kaya ang tao, ang mga Kristiyano, dapat lagi tayong may spirit of expectation. Yes, hindi ko tinatanggi na medyo down ako ngayon, medyo may problema kami ngayon, pero God is doing something new. Amen? Na kung yung mga Israel ay na-stuck sa discouragement and seduction of Babylon, they will never look for the new things of release from exile. Eh kung wala na tayong nilulook forward, kaya di ba laging sabi sa inyo mga kapatid, Sister Elaine, dapat tayong mga born again, meron tayong spirit of excitement. Excitement. At kayo, sa sarili nyo, sa pamilya nyo, gumawa kayo ng something to be excited about. Amen? Something to be excited about, something to be happy, something to look forward, something to inspire. Don't get stuck. Amen? You look for something that God, this God that we serve, is the God who will do something new. Amen? Kung yung damit mo luma na, ipamigay na. Huwag yung ang tagal-tagal na yan, hindi mo na ginagamit ng 6 na taon, nandyan pa rin, baka sakali. The fact na hindi mo ginagamit yan 6 months or more, it's not useful anymore. Ipamigay na, ipadala sa Pinas. Baka may magsasakat mga mangis ng gagamit niyan. Naku, ano po ito, magaganda. Yun na nga, nagamit mo na rin naman pala eh, pamigay na. Ganon din mga kapatid, because, di ba may kanta tayo, Sister Pressy? Di ba sabi ng Panginoon, yung sa umaga, may ginagawa ang Diyos, they are new every morning. They are new. Kaya ang Panginoon, gusto lagi niya ng new. Gusto lagi niya maganda. Ang sapatos mo, pudpud na. 10 taon mo nang ginagamit, hindi mo pinapalitan. Hindi naman nila alam. Anong hindi nila alam? Akala mo ba hindi wala nakakakita ng sapatos mo? Ay, wala naman kasi, nakapanloob lang naman, undies ko lang to eh. Kahit na, yung mga panloob, sando, anything sa loob, panloob ng katawan, pinapalitan yan. Bakit? Not because of others, because you know it. Ganon din ang Panginoon ng kapatid. God is doing something new in your life. Amen? Hindi ito palaging walang nangyayari. Amen? I believe mga kapatid na may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. And if you believe that something new, something good, something better is about to happen, maniwala ka dyan kapatid. Get excited. Because God is going to do something new. Ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng mga bagong bagay. Shall you not know? I will even make a road in the wilderness. Kasi merong malayo ang Israel to Babylon eh. It's about 100 miles of wilderness. Ay nung unang panahon, Sister Edith, 4,000 years ago, wala namang mga sasakyan. They just travel by foot. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, I will make a road. Kasi nung unang panahon, puro mga puno. Diba? Hindi mo alam kung ano ng mga insekto at mga wild animals ang nag-aala dyan, kung may mga ahas o kung ano man. But God made a promise to Israel that I will make a road in the wilderness at hindi nyo kailangang matakot. Because gagawa ang Panginoon ng daan. God will provide rivers in the desert and even protect His people from animals because the beast of the field will honor me, says the Lord. Kahit yung mga wild animals, hindi ka maaano, hindi daw sila maaano. Because ang sabi ng Panginoon, even yung mga wild animals, tiger, lions, and cheetah, sabi ng Panginoon, they will honor me. I will tell them not to harm you. You see, tapos na ako mga kapatid. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko yan, Sister Edith. Serving the Lord will give you a great advantage in life. Sabi ko, Panginoon, Lord, I don't deserve this. Sabi ko, Panginoon, Lord, if I go back, Sister Edith, to my life, my God, ang dami kong dinaanan. For the last 23 years, Sister Edith, ang dami. But when I go back and recollect, reminisce the past, and look back, tama ang sabi ni Haring David, Lord, who am I
that you will bless me. You will take me this far. Lord, bakit ako? Lord, why would you take me this far? Ganon din ang gawin mo, Sister Chi, sa buhay mo. Who are you? Kayo mga kapatid na nakikinig ng Bible study na ito, sino ka para dalhin ka ng Panginoon sa napakalayong antas ng iyong buhay? Sino ka para bigyan ng ganitong uri ng pamumuhay? Sino ka para bigyan ng marangyang buhay, magandang buhay? Sino ka para gawa ng Panginoon na magandang bagay? But because God loves you, God said, I will even make a road in the wilderness. Kung may problema ka man pinagdadaanan ngayon, gagawa ang Panginoon. God will make a way even when there seems to be no way. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Pastor Jay. And happy Easter sa inyo mga kapatid ko. God bless you. Okay.